na isinampangan na JLL na construction na kaso natin sa... Well, ito yung kaso na hindi ko pagbayad ng mga final payment ng JLL construction. I think that was during my first term as governor. Dahil ang sabi ko nga, siya mismo ang kumuha. Ganun naman yung ginagawa ko. There are questions on the performance ng kanilang mga contracted works ahead. Kasi meron sila mga pagkukulang, but they correct it. Ang ginagawa ko pag ganun kasi, pinapatawa ko dahil kung uulitin nila yun, we will blacklist them. No, kasi gawain ko so quality infrastructure kasi ito ba pinabasa ang contract nila. Sometimes yung nakapangalan sa contractor, hindi naman siya yung gumagawa at kung minsan hindi niya rin alam ang ginamit pala yung kanya. I do not know why. That is why sabi ko, kung hindi ako pupunta mismo, ay hindi ko ibigay ko. So, nagpaso, stay mo, pinapilamakan. And ayaw na pupunta. Ewan ko kung bakit matatago. So, gano'n. And then, they find cases against me. That's it. Nawala. Dahil, kung titignan niyo yung track record ko as governor dito, meron akong mga remove and replace, mga amin-amin. Meron akong mga blacklist. Meron din akong mga pinag-terminate na contract. Because ayaw nila sa gusto nila. Gusto ko yung quality infrastructure. Nakita niyo naman yung quality infrastructure na including costing. Alam niyo, kahit sa DPWH, yung cost na kayo ng per-kilometer, yung sa ginagawa natin dito, i-compare mo yung mga buildings na. So I'm so proud of what we have done dito. At yung pagdidisiplina ng mga contractor ng ating provincial government. And up to now, we're doing the same. Continue rin naman ang kagay ito ginagawa natin. Because we have to protect the bodies of people. So, everyone, alam na walang pera doon. At kina-challenge ko rin sila kung meron akong hiningi kahit piso kay Lara sa kanyang pangapamamantrata dito. Because when I was governor at hindi pa siya nanalo sa congressman, si mismo Lara pumunta sa akin, Congressman Lara, Jojo, sabi niya kung pwede siya mamontrata dito dahil meron conflict of interest and term. Okay, sabi ko, now tanongin niyo sa kanya kung meron akong hiningi ni piso sa kanya. And I think, umabot ng 200 million kanyang na-kontrata dito. Pero sa time, pinagalitan ko siya sa ginawa niya sa mga. Dahil nakuha ang buwaw nun, panahon pa nito, nakakuha kami ng almost 80 million convergence. Saan gumawa? May sama ng pagkagawa. Congressman na siya nun. Sinabihan ko siya. Huwag nilolo ko yung wow. Dahil wala siyang binayarang boto ng wow. Nanalo siya over this is still noon by almost 15,000. So wala siyang binayaran ng isang boto. Kaya sabi ko, huwag nilolo ko ang wow. Dahil ang wow ay daily work mo. Nanalo ka na napakaliit. From then on, gusto ko pa. Sabi ko, kung ganyan ang gawain dito sa ito, hindi mahiwalay tayo sa kanya. Yung mga, ganun din nangyari. Next na eleksyon, kalaban ko na isa. Pero I'm challenging din. Kung meron akong hiningi doon sa mga pinagpakontrata nila dito, pati yung anak ko. Ibig sabihin ba sa to yung proyekto ng JLL? Hindi. Iba. I do not know yung exact locations na nga, pero may mga deficiencies sila na kinorek naman nila. Kaya lang, gusto ko na makausap sila na hindi na mauulit dahil baka next time makalusot na yung deficiency na hindi na may re-report sa akin. And you ask all contractors na nag-contract dito, I always confront them with the comments. Dahil magre-reflect yun sa leadership. Anything na masama ng pagkakawa. Nakita nyo yun ang nangyari sa DPWH. Nakita natin yung Manila, nakita natin yung 65% sa
SOP na sinasabi. That never happened dito sa provincial government under my leadership. I'm sure it will not also happen under the leadership of So kalsada yung pangunahing proyekto nila. I think panay ko niya. Hindi naman nagpakontrata ng mayor kung hindi everything. Alam na yun. Alam na. Ito rin yung patunay na contractor sila. Dahil yung anak niya mismo yung nakapangalan dito. Which I never met. Hindi ko man na-meet yung anak niya. Akala ko nga na yun yung inaanak ko sa kasal. Yung Jaja. Yung pala ibang JJ naman ito. JJ. Hindi ko alam na ganun. Panay JJ pala. Panay J pala yung start ng mga pangalan nila. I thought all the while, that is the same. Kaya nga pinapatawag ko. Mahirap na yung kalokohan ng tatay, kalokohan pa natin. Kahit na siguro loko-loko tayo, huwag na natin ituro sa mga. Magkano dapat yung babayaran ng provincial government? Kaya nga doon ako nagtataka, laki-laking pera noon, mga 20 to 30 million. Ang kanyang ko, bakit hindi niya pupuntahan? Bakit matatakot siya sa atin? Maganda yung pagkagawa niya. Bakit sila matatakot? Nagsiset sila naman, gusto kong mga makalkusino ito. I thought all the while, yung mga anak ko pa yun sa kasal. Dahil yung anak ko yung kasal yan. Natuwang pa kami ng congresswoman Vargas. Na anak namin yan dito sa Taguig. Pero bago pa man inalabas yung warrant of arrest, meron na kayong mga paunang informasyon sa West. Dahil inibitahan pa ako sa ombudsman din. Kung nila final. Kaya nga, nagtaka rin ako, bakit hindi dito final dito sa paparegan na ako mahirapan dito sa Ilocos Norte o yung RTC. Kaya naglakad naman ako ng 30,000 na bail. And alam mo, kasama lahat ito sa politika eh. Lalong-lalo na if you don't agree sa lahat ng ginagawa ng ating administrasyon. And you all know that. May mga conviction pa ako because of my stand on a lot of issues, especially national issues, especially on my stand on corruption. And kung minsan, mahirap magpakalinis kung ang uso ay So paano natin harapin itong panibagong kaso? harapin ko kahit saan. Marami pa yan, maniwala kayo sa akin. At I hope na they should not politicize. Para sa atin, good governance. Ayaw natin ng kiyama, ayaw natin ng kasals. I think I'm proven right. Makita niyo yung nangyayari ngayon sa Middle East. Lahat ng mga military bases sa US, nasali sila sa giyera na hindi naman sila dapat kasali. Pare-pareho silang Muslim, pero tinitira yung mga US bases where they are. I think we should also happen in our country kasals, the right of kasals. Pagdating ng Quran, kung makakapot tayo si Gadot. At yun yung sinasabi. Hindi tayo pwedeng maisama sa giyera ng malalaki at mayayaman na bansa. Masyado tayong mahirap pa, lalo-lalo ng ang forces of the At nakita nyo naman, there are talks now of joint exploration. And I think we should welcome this. Kung makakaroon mga joint exploration of our natural resources na hindi niya kaya. In fact, yung Malampaya gas natin, joint exploration with the US. In fact, ang pag-aari lang natin doon is 5%. 95% yung i-aari. So it's, diba, kahit na 50-50 lang sana o 70-50. But that one is 95-5. And yet, pinatulan natin. Bakit hindi natin patulan din yung joint exploration? Sabi nila na hihina daw ang ating stand on some disputed areas. God's before, disputed areas will become disputed. I have suffered that. Because alam niyo naman, sa boundary kami ng Taguig Kahit mula noon, hindi na rin resolve.
sabi ko, let's just manage it. Kung tayo papatayin sa boundary na yun. Dahil yung gusto nyo, hindi ko maibibigay. Yung gusto ko, hindi nyo naman sana ibibigay. Yun, up to now, no? In fact, dito dumami ang mga NPAs natin. Parang isang probinsya din yan. Between Kalinga, Lapayao, and Kabila. Diyan tumubo ang insurgency. Why? Because there is no government presence. Why? Because nobody took care of these areas. Ganon din ang mangyayari sa atin dito. These are disputed areas. We might as well develop it jointly. And maybe makakatulong talaga sa atin. If we did it with the Americans, na hindi naman sila tiga rito, why should that we do it? Tignan natin. Ito rin, this is also the same reason why we lost Scarborough Shoal. Dahil pumunta tayo doon, disputed area pa nila yun. Ayaw tayo tulungan ng Amerikano, umatras tayo, hindi umatras yung China. Now they are now there, in Scarborough Shoal. Now, mahina tayo. Umaban tayo. But when there are middle grounds that they offer sa atin, let us think about it. Tignan natin kung hindi naman tayo malulugi masyado sa mga relationship. And furthermore, neighbor will always be a neighbor. Hanggang mamatay tayo lang, hanggang magulong ng mundo, ang ating kapit bahay o kapit bansa ay kapit bansa natin. And the only way, para sa akin kasi, your best friend are your neighbors. And your worst enemies also are your neighbors. Nabanggit lang yung problema sa energy. Kontento ka ba sa ginagawang pagtugon ngayon ng gobyerno natin, Vice? Well, Sa problema maganda, no? natin? Pero I'm proposing na kung pwede sana, lahat ng infra natin ay labor license. Para makapag-provide tayo ng mga trabaho. No, instead of mechanize lahat, tingnan natin kung paano tayo makakapag-create ng trabaho sa mga tao. At the same time, napupuhan natin yung gusto natin. Kahit na hindi masyado as efficient as we want it to be. Ang importante dito ay may trabaho na pagkakakitaan. Kasi yung mga kontraka, kumikita lang dyan yung kontraktor. And some government officials. Pero pag ginawa mong labor intensive niya, kahit pa paano, ay maraming may employ. And I think, yun ang dapat natin gawin sa ngayon. Dahil mahaba-habang hirap ito sa lahat ng Pilipino. Lalong-lalo na nag-uwian na nasa middle. At I'm sure hindi ka agad mahaba-haba po itong kahirapan nito. Kaya let's try to produce what we can produce. Let us try to do a lot of belt-tightening. At the same time, create jobs for our people. Kahit it's not as efficient as we want it to be. Importante, makapagtrabaho, may accomplishment para kahit pagkano dito. Including our gardens. Siguro, mga communal garden natin, pwede tayong mag-employ mga tao sa mga barangay. Para sila na rin na magtrabaho, sila na rin na magbenta. Kasi kung may pera ang tao, kahit pa paano, iikot din yung ekonomiya sa ating mga rural areas. Bibili sila ng mga produce, ng mga baboy, manok, at mga vegetables, doon mismo sa kanilang mga produce. Ay importante, may pera yun. Lalo na yun. The only way na equitably distributed dyan, trabaho through a labor-intensive infrastructure of the government. At sana, hindi lang tayo sa local government. Kung pwede, pati national government doon, hindi nila yun para kahit pa paano. Hindi yung basta binibigay lang yung pera. Hindi ayo-ayo na lang. Let us create jobs so that we produce, may accomplishment at the same time, may pera yun. Ano yung assurance ng mga Cagayano sa inyo, sir? Kasi yung iba, nag-aalala sila, kayo ay napatunayan na isang leader na talagang ma-influensya. Ano yung maasap? Nakita naman natin. I influence people because
nakikita nila yung sarili nila. Nakikita nila yung pagmamahal at pagkaano pa sa kanila. I've been in politics for the last 40 years of my life. Amo yung data, magkakadwaan kung politiko ito yung nagkaroon na kita congressman, ang nagkaroon na kita senator, kakadwada amin, kaadwan tinayo, ang datulos inapak ng Manuel Mangbato. Apay, ang tao, kita dati, lupa na kanya. Alam nila kung sino nagmamahal sa kanila. Alam nila kung sino yung kahit na paano, nakakagawa ng o nakakasolve yung mga yung sergeant sila lang. Yung sergeant sila. Under our leadership, wala ng sergeant sa kanila. And under our leadership, kita natin yung connectivity, infrastructure, at the lowest cost. Mahirap din sirain yung taong gumawa ng tao. Expected naman yan. I hope and pray. I hope and pray. Lahat kami ay nakaka-learn ng lesson. Mapaganda na natin ito. Lalong-lalo na ngayon at kailangan magkakaisa. Yung opisina niyo, sir, kasi yung binibigyan niyo ng fuel subsidy, mga CP lang. So yung narinig natin sa ating mga kababayan, yung mga municipality, ano ang inisyatibo ng office ninyo para matulungan naman sila? Wala kaming pondo eh. Kaya nag-propose ako na labor intensive. Mahirap yung palakasan lang yung bigayan na yan. Pero kung nagtatrabaho sila, nakikita mo yung accomplishment nila, binabayaran mo sila, may pambili sila ng pagkakailan. So I hope that this will be welcome sa ating provincial governor, and this will also be adopted to our other local government units, including that of the national government, para paitawid lang natin ang kahirapan ng mga. Thank you, Boss.